Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutusin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutusin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Yes, na natin oras, mga kasangkayan, may na kita 10 minuto sa nakalabayhan alas 9 haaga. Yan nasulod na kita ha programa Sumat Istihanon. Dinila DYES Radyo Pilipinas Borongan para yan ang adlaw Miyerkules, March 4, 2026. Sukaw pa niyo Daisy Lalosa Bilizar hanggang 10 o'clock. Para naman tumutok haton mga balita impormasyon, tikang dinito na aton syudad, aton probinsya, bisan pa balita nasyonal, sabi naton mga bagay, issue nga mayada kalabutan natin. So, kumusta kita nga tanan? Kumusta to naton mga kaupod yan nga oras? Magandang morning. I hope settled na kamo. Dito niyo tagsa-tagsa nga mga work, tagsa-tagsa nga pakabuhi kami. Sagot namon iton mga balita. Ngan aton ginaantabayanan unina unina may ada naton makakaistorya nga otoridad, may ada naman hisumpay. Sensitibo gid nga ni nga impormasyon pero kinahanglan nga aton pag-iristoryahan. Aton nahitad-an nga patay nga lawasin tao kagabi dito naman habungtohan San Julian, nga ada na pagod state of decomposition. So karuyag naton makakuha na opisyal nga pahayag impormasyon tikang mismo ito na aton mga otoridad kakelep nga adlaw tapos gintatahapan gintutuuhan nga ini amo adto nawawara nga buronganon dapaton February 12 so aton na mahibabaruan ni Ronian iton pahayag iton aton mga otoridad kasumpay hini particularly pinaagi iton San Julian Municipal Police Station
pinamumunuan ni Police Lieutenant Eduardo Sande. Nagpatapod diyan no, nga mahatagin impormasyon neron niyan. Kay unang talaan ay ato na mga nauna liwat na mga nagtimbrehin balita. Ipapahat uy. Oo naman. Ano daw la ini? May ada pa ba ngayon kita din ni ESF? Ito na ata naman probinsya. May ada kita report, ikang kan Ati Pen Pumida, ano itong sitwasyon, ito na ata naman probinsya. Oo nga, para ito na ato din ang mga motorista, likiyaton mga unnecessary nga mga biyahe. Magtipid kita nga tanan, kaya namiminta na itong hitaas nga, pag-umento itong presyo itong mga petroleum products. Siyahan pala, posible umabothin 10 pesos. Basar hito na aton na monitor. 10 pesos kada litro. Kanang diesel ba ito? Gasolina? Kerosene? Oo, basta may adaliwat 5. Sige, nuro niyan aton daman kikitaan, kay inin may aday sumpay daman hiton krisis nga nahitatabuyan na dito naman ha Middle East nga kundiin bugos nga kalibutan iton magiging apektado, kay hiraman iton surok hiton na produkto hiton lana. Di kang man dito ha Middle East. So asya ini iton makakaapekto ha aton, posible maapektuhan iton mga pakabuhi iton aton mga parag-uma. Oh, speaking of parag-uma, may ada na harapit magbari, Hira Arlene. Ridaha kantiros kanafidad to. Maupay na iton na mga nayelo na iton kulay iton aton mga tinanom nga mga humay. Dinhi naman iton na aton probinsya karuyag sig nga in a few weeks. Matikang na ito na pagbari. Ay, sakto la daman kay nakakaabat naman kita kakulang iton supply hiton bugas. Di kami didi ha syudad hiton Borongan. Ambot nga how dida iyo. Alright, so yun na kadiyon tanalaan na diretso an aton na balita tika naman kan Ati Pen Pumida para to niya nahikay para naman niya na nga adlaw. Radyo Pilipinas report. Ati Pen, magandang morning. Yes, good morning Daisy. Maupay nga morning nga dito na ato na mga listeners ka live stream hataramdan suma testihanon. Yes, ito na ato na ibabalita may pagisumpay ini hiton African swine fever. Igindungan ta ini kakulup nakadalawat kita provincial vet office sa Eastern Samar. Kay iniluwat nga pagtaga ASF yana nabaruan natin ipabati natin oro nina Dr. Franco Noriel Pampanga ito na in charge focal ito na pagtaga African swine fever haton na probinsya. May ada pa kita Daisy tulo pa nga mga local government unit dinhi Eastern Samar. Basar ini ito na pinaka-latest nga status bahin hiton pagtaga ASF Giwan Genmac nga na Borongan. Ada pa hira tinatawag red zone. May dahin ni Daisy classification ito na zoning classification na pagtaga ASF. Pag nasiring red zone, may adahin or nagkamay adahin kumpirmado nga ASF case. Pag didinahiton pink zone, kontrolado na. Pero nagkamay-ada inihin kaling, nagkamay-ada hindi population, nagkamay-ada hindi human disinfection. Pag sinisiring yellow zone, aada ha surveillance ngan monitoring, ngan iton green zone, ASF free na talaga. So hikita din ha Eastern Samar na malaka declare na kunta adto green zone pero subayhan istorya kakulup ni Dr. Pampanga. Although ini nga tulo nga mga bungto aton utrohon Borongan Genmac nga na Giwan hapag kaya na waray na kaso waray positive hin ASF waray nagpapatay pero ada lagyapira tinatawag red zone kay ongoing iton ira pag-upgrade. So kinahanglan hira makapasahin mga documents para ma-upgrade hira from red to pink para hira magin pink zone na. Kay gidako ingay andamain kun naada pa red zone diri pa hira na tatanggal di dahiton tinatawag red zone diri man hira pwede makapag-transport hiton mga baboy ngan an makasusubahin diri gihapon hira makakapag-insured hadton ira mga
baboy. So kinahanglan sa ring paman ni Dr. Pampanga ma-upgrade hira. So asya ni iton status yan na for upgrading, may ada surveillance ngan kinahanglan makapasa hira, makasumiter kaangayan nga mga documents ngadto pa daman iton region hiton na Department of Agriculture. So the rest habton pink zone kun aton babalikan ang istorya about ASF din aton na probinsya. Nagkamay-ada ini since 2021-2022 nga dahadton ka last ang pinakaorhi ngay anhini adton giwan han December la. Salit diri talaga matatanggal la hindero diretso para maging pink zone iton asa nga nagka red zone. Pero aton la utrohon as of nga nagbabasa kiti hinayan na nagbabalita waray nagad positive hin ASF pero ongoing iton submission iton ira mga documents. So amo inhira kinahanglan talaga inhira ma-upgrade iton zoning kay gidadaka iton epekto ha industriya iton na pagbababoyan na eksperyensyan ta naman natin sa ring haton taga PVO agriculture nga naghataas adton presyo hadto na karni hadto na baboy bisan iton live pig. So kung may red zone ini daw nga mga lugar labi na iton dinhi aton Haborongan nga diri pala maiha na bantad gihapon kita hini nga pagtaga ASF diri nakakapagpagawas hin baboy tikang dinhi Haborongan. May da mga farmers na mention ni Dr. Pampanga like isang dako nga farm dida barangay Luksoon dati daw nakakapag-supply inhirahin baboy ngadto ha iba nga mga bungto pero yan na diri na. So din hinalahaaton. So usa pa nga epekto waray issuance in insurance hiton nga tanan nga mga hog raiser basta diri pa na tatanggal iton red zone. So iton PCIC pwede ini mag-insured pero kay adi pa man kita hiton red zone waray security diri sugadhan waray na bisan kon may da mamatay may da PCIC insurance. So iton ginaalaw makasulod nga ni aton probinsya hiton Eastern Samar iton green iton free zone iton light green nga yellow zone. So may da hini nasa ring hiya Doc Pampanga may da duha nga active nga checkpoint nagpapabilin dinhi aton tisulod nga hilawaan nga sugad man didi dapit hamay Taft. So mahugot iton pagrekisa hiton na mga documents duha nga checkpoints kung tisulod hirangan hi. So may dahini mga dokumento ang mga sarakyan nga masulod boundary hiton Eastern Samar may da karga nga live swine bisan pa iton mga processed nga pork meat products pati na iton poultry products. Buwas gihapon maipapabati natin aton pagtaga avian influenza. So iton panawagan hiton PVO bisita hira nga diha ira opisina para hiton na proper coordination. So aton lagin papasabot para hiton mga dealer para hiton mga nasulod nganhi gintutugutan lang nga makasulod active pangayan adto igin pagawas adto pang executive order ni governor nga waray talaga makakasulod unless tikang green zone o ASF free nga mga lugar. Pero bisan pa man kinahanglang lagi hapnira mag-present hin mga documents or laboratory results para ini mapudngan nga makasulod utro iton ASF dinhi aton kay saring paman ni Dr. Pampanga waray hinitambal nga dayana. So viral inihiya so iton mortality ini in 100% kun maalakbatan mamamatay talaga iton baboy. So highly contagious sa para mapudngan magsarang ini may dahini depopulation iton kaling nga ginabubuhat. Pero kung gindudumara iton kung ma-confirm na nga positibo adto na sakit utrugin pahinumdum ni Dr. Pampanga adton mga signs and symptoms waray ganap kumaon hadto na baboy ang mga anay common iton abortion. So later signs na adton mga red patches didahiton panit ngan may dapada mahini niya polong niya resemblance hiton hag cholera. Iton pag-confirm la talaga ini isusumiter iton dugo nga region para hiton confirmation. Salit kun makitaan hini nga mga sintomas adton iyo baboy diri na ayaw na niyo igbaligya.
ayaw ihawangan, ayaw kauna. Kay hikita ito na mga tao, pwede kita maging carrier, pero diri makita natatapunan, pwede kita makatapon. Pananglitan may naton direct contact nga dahaton mga baboy. Mahugot gihapon Daisy ton ira panawagan nga pakaon hiton sagmaw. Kasi diri man namamatay bisan paglutuon iton karne, ada lagi hapan iton kagaw. Nga siya iton nagiging hinungdan hiton transmission kay highly contagious. Bisan iton mga processed food, pwede naman kita magdara itong tao hiton na pakatapon. Kasumpay hini dita na paglanganin Daisy, adi pamatian natin hi Dr. Franco Noriel Pampanga, Veterinarian 2 hiton PVO Eastern Samar. Ako ngayon si Franco Noriel Pampanga, Veterinarian 2 din ng Provincial Veterinary Office and currently ito na-assigned na Provincial ASF Coordinator. Based on its status ito ni Eastern Samar, may natutulong na case itong ASF ang Giwan, Borongan, ang pinaka-latest naman ang Giwan last December kamayada. So, ang quality niya direct status niya is under, nagsasabit ka rin mga documents para pag-upgrade from red to pink zones kay di man may problema kasi in red zone waray issuance iton di hira pwede ma-insured, so kinahanglan talaga ma-upgrade hira kay malit mga so accept yan status natin for upgrading. May zero surveillance, nagko-collection para ma-upgrade hira, tapos mga necessary documents na iraging kinahanglan i-submit para ma-upgrade hira sa letter yan the rest pink zones and mga nearby municipalities. Siya may problema. Once may red zone, iit mga tupad na nagiging pink. Dati kasi yellow zone itira, mga pink hira. Ito. Pag red nera, ang iya mga grani, naging pink. So, affected nga tanan na ba, sinisiring tanan. Parang domino effect na nagbabarbal din. Kinahanglan niya ma-upgrade para bumalik nga ang zoning na yellow na para ma-upgrade naman into green para maging free night ng Eastern Samar ito sa isa. Yan nag-red man hira, nag-positive hira, nagkamayada tadi population actually ini ng mga areas nagpatay kita kay di man naman kita pwede mag-dip up unless waray resort tikang region. So susunod naman yung protocol pero tikang hanaman ko January, nagkamayada ng zero surveillance, nag-collection kami, waray ni, fortunately, waray pag-positive. So, waray niya existing case na ito na mga areas. Pero sabi ko pa, bisan kung waray existing, red pa hera, unless nila makomply nga tanamit ng mga documents. Pero waray case nila yan. Waray ba case na positive? Waray nagpapatay, pero red zone lagyan hera. Sa Matia yan ay ibubulan natin. So far, sugat pa. Ano pa yung iba? Ito health industry din. Actually, ginadaktuloy talaga effect itong is economically kay current yan kung may red zone, una, kung for example, ng mga lugar, labi na Borongan, di rin nakakapagpagawa Zimbabwe, tikang hindi Borongan. May data mga farmers, like for example, itong Didialoksoon, kan Duklito, dato yan na farm, dati nakakapag-supply hiya ang iba ng mga bungto. Pero yan na, dirit hiya yan na makakapag-supply. Ikaduha, itong sharing ko pa, waray issuance in insurance, hit nga tanan ng mga racers, so waray security. Dirisugadhan waray pa, mag-i-issue ng insurance, bisan kung may namamatay, may na-insured. Yan, waray hit issuance, good as quantity. Sality, ito sa economic importance talaga hit ka ng swine racers. Pero sir, may restrictions. Si executive order, kanang provincial man, itatan gina-allow is from green zone, which is a free zone, light green, tapos yellow zone la. So, actually, itatan gina-allow. Although may hiton EO17 na guidelines sa TSF, pwede magpasilid from pink to pink or red to red. Pero,
darang nga ginsisecure taman gihap dito iba ng mga munisipyo. Siring ko pa kangina na may da mga areas na naging pink lettera, darangan era tupad, red. So, diri kami magre-risk pagpasilidhin from red or pink, yan hiya atin Eastern Samar, ibangin lugod magdamo dinit atin mga areas. So, salit atin, allow, green, light green, and yellow zone. Salit atin. So, nga diha Borongan, pwede kit makasaludit from pink. Diri kita diri met pwede naman natin ni stop it pagkarawat it Borongan, ano. Pero kung let dira kay diri pwede makapagawas it Borongan yung baboy. Likewise naman iton Giwan kan iton MacArthur. Kasi yan ito mga problema. Pwede hira magpasulod, diri hira pwede magpagawas. So stagnant it era kung di era lugar sa Leyte. Ano it precautionary measures yan na province, PVO? May da ba, di ba, may da kang mga checkpoint? Ano it mga sagdo niyo? Labi na nga dahil ito mga nagbababuyan. Itong din nila ha, said ko pa, doon halat atong checkpoints, ano, halawaan, ng lupdilot, doon halat atong checkpoint. Although diri pa ya kompleto, kaya dapat kunta, may dapat didiharted siya. May daman norte na nasalid. Kaya may problema naman ito atin mga tao, kulang man. Ito atin nga halop-dilop, nag-deputize na kita mga polis na magbabantay. Mga polis itit nabantay na orient letter kung ano ng mga documents. So, asal itit atin yung bubuhat, di rin kita nagpapasalud. Tapos, siyempre, IECs, mga information education campaign, at mga nearby municipalities na ascent status, kinanglan mag-irot kita. Di rin kita, actually, paging vigilante talaga, maging mapagmatcha kita atin mga surroundings, vendors, traders, consumers, kung may da masilid na mga baboy or may da nagpapatay, i-report talaga dito sa ating Aamon or agriculture. Kung dito na Borongan City Veterinary Office, kung dito mga munisipyo, Office of the Municipal Agricultural Services para ma-actionan. Kaya makuri kasi, hindi rin diretso na actionan, makuri pag-contain, nag-spread. So, naitabo konta, for example, din na Borongan, diri kita may da mga issues na naabot pero diri ta mapinpoint kung hahain na gud diya wala man niya ka contain. So inaaghat talaga namit ng mga munisipyo kung may da niyo maobserbaran i-report diretso para maagapan kay makuri pag-contain niya da na matapon kasi hiya diri mo pay para kung ngayon Franco Noel Pampanga. Alright, so Daisy, Amabtuano, Dr. Franco Noriel Pampanga, na PBO Eastern Samar, hayan naman paglaygay about ASF updates, ato na probinsya na Sinirangan Samar. So, mula nito na ito na balita para sumat hanon. Ate Pen. Yep. In nga mapakianlag di dahiton insurance kung insured iton nga mga livestock in nga nababawi ba hira kung ginbabayaran hira iton na aton mga nagbababuyan kasi ito na hitatabo kasi kung iton na isa nga pigiri owner nakaka-notice siya nga mayada sakit iton baboy danay dirit suging kakarni kay malulugi kung mamatay. Yes, Daisy, kinahanglan talaga itnira diri pagkarnihon kay importante adton pagbisitaha nga dahiton na taga PCIC nga ma-confirm talaga nga ASF ang sakit. Paano kung ira naging karne, di ba? So pagkadahiton na taga PCIC, waray na ma-confirm ngan kuanla da mga ianit depende hiton may dalahit niya mga live weight kun pera ka months. So may dadaman mga aludaydayan iton PCIC hapagbabayad pero maupay nagadaman kaysa wara. Maiyahatag iton gobyerno. Like din aton ha Borongan, may aside hadton PCIC naghatag naman ang local government unit nga dahadton na-confirm nga ASF talaga adton ikinamatay andidtohan northern barangays nga didapit ha may siha ba adto or nga niha na mga panalugon han Loom River barangays daman hira may dadaman hira guidelines on how to nga pagbabayad kabaraydan ba giimportante hila nga igpapahibaro ngan kinikita nga aada iton hiya kay naipakiana itnam one time nasa ring
kumbaga igin karni na or igin lubong na, kumbaga waray na evidence physical. So giimportante nga makikita hiton na nag-check nga mga taga PCIC Daisy. Kay iton iba depende rin nagsusumat kasi dako nga kalugian itira binubuhat nga pag nakita hira nga may ada problema, sakit bisan di rin ako confirm iton ba nga ging kakarni nala para magkamay ada lagi hapon kita. So nagre-resulta lugod mag-spread lugod iton na sakit. Mag-spread, oo, nga delikado. Siring pa man ni Doc Pampanga, paano kung nag-mutate na nga makaapekto ngayon nga dahil tao o do carrier la kita. Pero ba ang makuri pag kinaon may sakit? Kasi daman iton iba, diri daman nira igin susumat nga nasakit. Kumbaga nasakit or an hinungdan na pagkamatay. O pag malakabawi ba di ban hadi paruhit yan nga diri na nakakapagpagawasin na karni hiton na baktin kun dikti kang dinhi aton ha syudad na Borongan. So gidako talaga nga kalugian salit hihimo-hira siguro hindi iba nga paagi para makakita labi na usahit na nakikita daman Daisy nga gimahaliman iton na feeds hiton na kabaktinan. So lugi talaga nga napansin iniya na naghabubu adton nag-aataman hin mga baboy darahin ni nga pagtaga ASF. Okay, thank you Ate Pen. Okay, so alright, so tikang Lydia Field, Ate Pen Pumida babalita. Back to base. Thank you. Da mga salamat ng report, Ate Pen Pumida, So may ada pa kita mga restriction, iging papatuman na padinhiya aton, darahiton na nga ESF bisan kung napagkaya na amuin na wara na kumpirmado, nga may ada ESF pero may ada nagka-positive aton didihad General MacArthur giwan ngan usapano pero padayon iton paniguro paningkamot iton aton mga hintutungdan nga ahensya iton gobyerno particularly iton na Provincial Veterinarian Office para padayon nga mapuipoy aton nasabi nga sakit nga dako iton nga bagay nga makakaapekto talaga aton production iton pagkaon tapos naman diditon aton daman ekonomiya considering nga damo hiton aton mga ikasiistihanon nga nagbababuyan daman. So kaulangan maging malinis ba maging malinis ito na industriya iton babuyan din aton na probinsya. So saludo kita So yan na adto aton mga pan makuna March 11. Okay. March 4 pa man lang ngayon kita next week pan makuna. Para to naton mga kahayupan. Anaton oras mga kasangkayan may na kita 35 minutos nakalabayhan alas 9 haaga aton na programa Sumatay Istihanon. Alright, PNP? Okay. So yun ang mga oras di kita maglangan adi na halinya ha telepono iton Chief of Police sa bungto naman hit San Julian nga na iniin may ada hisumpay hadton ira natad-an nga patay nga lawas kagabi dida naman ha ira area of responsibility nga gintutuuhan na posible asya ini ato nawawara nga burunganan nga maiha na nga gimpipinan tikang pahan February 12 nga nawara. So ito na aton makakaistorya iton Chief of Police hiton San Julian MPS nga Police Lieutenant Eduardo Sande para makakuha kitahin impormasyon kasumpay naman hini. So ada na halinya. Alright, so yun na nga oras, adi na halinya pinaagi hiton na telepono Police Lieutenant Eduardo Sande. Sir Sande, magandang morning. Good morning, Ma'am DC. Okay. So sir, tagi kami ng impormasyon, tinuod ba ito na kumpirmasyon, tikang haiyo, bahinhin na daw natadaan nga patay nga lawas, di dahil ito ni imo area of responsibility kagabi. Yes ma'am, positive po. Okay, istoryahe kami.
basar haton iyo report and ano ton na initial findings iton na imo istasyon. Mapay nga aga aton magmarati dinhi Eastern Samar. Regarding hining nakit-an nga human skeletal remains, mga buto-buto na lang to, may skeletal. Kagabi may tumawag sa amin, phone call, mga concerned citizen. So agad-agad kaming nagresponde doon sa area ng crime scene. So mga pasado mga alas 8 na together with the SOCO, tumawag kami sa SOCO. Pero sa Pitok muna kami tumawag. Yung Pitok naman tumawag sa SOCO team. Kasama na rin si COP ng Burungan City Police Station, si Police Lieutenant Colonel Cabanillas. Yung team leader ng SOCO, si Ma'am Police Lieutenant Colonel Lady Ellen Maranyon. So, kami lahat nag-unified para mag-imbestiga dito sa crime scene sa Barangay 1, San Julian, Eastern Samar. So, Sa may parte ng malapit lang ng dagat, mga from highway, mga kulang lang ng 1 kilometro from highway, national highway. Yun po, ma'am. okay. So, tagi kami han sitwasyon as in mga buto nala talaga an iyo nakitaan dito sir ngahin ano pa aside lahat to human remains nga mga tulan nala. Okay. Yes, ma'am. May nakita kaming mga damit, bado, tapos may jacket, han gabi, han pag-respondi nam nga di. Tapos may relo, may chinilas, tapos may eyeglass, then may kalo, bulkap. Ano man may ada na hito nagclaim nga ira bisan ha pag pangilalan pala haton iya panapton nga ibang mga gamit hiton nga nahitad-an nga skeletal remains Sir Sunday. May ada na ba temprano nga nagsisiri nga posible asya ini? Actually, hang gabi, after hanamon crime processing, hanamon team together with the SOCO and then Burungan City Police Station, nag-lift kami didi at about mga 10 past PM. Kina di kami station para dito nam inventory ang mga ebidensya ang nakuha namon pati ang buto-buto ang skeletal nga human remains. So dito nam gimpaupod ang immediate family, nearest kin, ang nephew han nis, ang umangken han ko ambahan na nawawara. Kerwin Operario Badto. Oo, tama. So dito nam igin inventaryo station kasi malambrag na kay Masiruman didi. So gindaran iyo. Ultimately, ang immediate family and umangkon nag-confirm nga nagtudlok hiya nga an eyeglass amo iton iya an kalo nga ni ang bulkap hinuramlad tuhan iya umangkon ginamit han iya tito. Gin-confirm liwat pati ang chinilas nga busag an t-shirt an pati an jacket. So positive with the presence nira COP BCPS City Police Station ngahin han team leader han SOCO. And then pati han kapitan han Bugas. Diin residente aton missing nga tao Sir Sunday. So Sir Sunday karuyag sin nga gin-retrieve na iton didto han crime scene aton nga human remains pagkatapos naman aton mga gamit. Opo, gindaranat dito para inventoryahon tapos an skeletal na human remain gindarhan SOCO for forensic examination, for further examination. Ansano daw magawas yung resulta Sir Sunday? An makakasagbang lito itag SOCO, ma'am. Then hapag kaya na nga ni adi kami iton crime scene lagi continue
itamon pag investigar tang pangalap it mga ebidensya. Okay, misteryoso iton nga nawawara, di ba, Sir Sunday? Iton nga iton nga tawo. Tikang pahan na Pebrero 12 kung diri kita nagsasayop, di ba? Pagkatapos aton iya hiton motor kay nakamotor iton niya, nahikitan somewhere ha? Sulat, tama ba? Sulat po. Oo, tama, sulat. Oo. So kung nabaga, waray pa ba niyo natutumbok kung hino aton posible or hihini nga kaupod? Actually, as of now, continue lagi hapit amon investigasyon kung anod lead, kung hino talaga it perpetrator. Ongoing it amon investigation kay as of now, nangangala pa kami ng mga ebidensya bangin mamayda lead o kung ano namon. Oo. Pero kapag kayo na, waray pa niyo lead. Para makasuhan ito nga perpetrator. Yan na, Sir Sunday, waray niyo lead. As of now, di pa makaka-pinpoint kay sigipit amon panguhayin mga witnesses. Gindudurog tong panam kung ano mga circumstantial at mga nanhinabo. Tapos magunguan pa kami ng mga CCTV bangin lang makakalap kami dito. Ay, oo. Then ano yung mga gamit kay kakulap ay kagabin may man relo smartphone bangin la didan smartphone umandar umampa may charge. So anamon yung bibiniling pan cellphone konta waray diyan cellphone kay panliwat adto nga cellphone iPhone. Ang gindarahan na perpetrator. Kanay man phone na naada nga imsinisari nga kung pwede pa ma-charge. Opo, pag mapatud-an namon nga maging sigurado na. So may ada nga andaman cellphone nga nakuha dida Sir Sunday. Kay answeringan kapamilya may darat nga cellphone. Oo. Tapos ang relo smart watch gihapon. Ang relo la na didi. Ang nakuha namon pati anak na siring kangina pa nga So mga connected evidence. pa yun yung smartwatch pwede hiya kundiri marba. Kay maiha na daman na Amula panahon. kay Shareline adto mauran. Bangin kay nahulos dila kita maaram kasi nabasa bangin masira na. Mabuti kung ma-recover, ma-open yung smart watch na yan. So asyeton posible kung ta magiging lead Sir Sunday. Okay. Opo, ma'am. So pero syempre before hiton mahitabo, before haton kawara permanente may ada haton mga kaupod nga posible asya daman aton na pagtitikangan daman hiton iyo investigasyon, di ba? Antes mawara adto nga biktima. Sigurado po ma'am, kay amon nga ongoing investigation para masabtan kung hino talaga iton mga kaupod, hino talagang mga perpetrators. So Sir Sandy pag kayo na iyot gin ko confirm nga iton nga remains sin tao nga iyon natadaan asya na iton ang nawawara. So adi na utod na putol anay kita sa kadali aton la iklaklaro kan Police Lieutenant Eduardo Sandy iton Chief of Police di naman habung to hiton na San Julian may aday ni sumpay hadto nahitad-an na nga skeletal remains nala karuyag singen mga tulan nala kay haros sa nakabulan o tulo ka semana na ato naglabay ti ka nga mawara adton biktima so dako adton tsansa nga naging kumpirmarhan pamilya nga yun na adto nawawara nga residente hiton syudad hiton Borongan nga nahi-report dida pa haton February 12 nga amo na adto ni iragi na bibiniling nakadala San Julian Barangay 1. So Sir Sunday otro maupay nga aga anak la pakiana. Kumpirmasyon na ba ini nga iyon na tadaan dida amo na aton ginbibiling nga missing person nga taga Borongan? Kung napag-confirm niya mga personal belongings and relatives and mga umangkon, nag-confirm hira nga amo niya bado, amo niya mga gamit. Pero kapag kaya na about iton nga mga remain nga mga skeletal, ongoing pa iton examination iton, forensic examination ma'am. Di pa kami makaka-confirm kay waray pa man result from examination ni Choco. Kadako lang nga mystery Sir Sandy kasi magkabulag an missing person iton nga patay nga lawas nga to namanhan ngadtuhan motor di nahikitaan adton gamit pero probably bangin pag-eskapo daman adto kung kay nga nahingadto daman bungto na iton sulat. Pag mislead han mga kuntahan mag-iimbestigar haira.
pag-mislead. So, amo nga ni ma'am, kay maiha naman, mga more or less 18 to 19 days naman, kay kakulok man lang na kitaan, aniyahin mga skeletal nga remain, human remain, nagkalat, bangin ako anihin mga ayam na didi. Kaya niya bungo iba, aniya iba nga mga tulaan, nagbublag. Oh. So, amo ito na amon findings. Oo. So diri kung nga nakadalhin usa naman nga pwesto nga haros nagdudurugkop signon tanala. So berublag iton hiya. Bublag ma'am, kay damo nga ni an mga ayam, kay before kami kumadihan, yan ang aga, kinadi namon an didi mga balay, may mga ayam, naga-confirm hira nga pag-uulin ira mga ayam, magbaho. Oo. So harani nga yan in upo- residential? Harayo ka nga ni ma'am, ang mga residential, kay bagahin likmi didi, lukluk ba, isolated nga area. Oo, pero talaga kay iton aya maaaraman maho, di ba? Marami siguro mga 200 meters, itong mga balay, or 500 meters. Oo. Harayo. Pero at least kadakan haton mga buto na tirok. Yes ma'am, may dapangani na ngayon bibiling kay para kuha namon tirokon para kung magkamayada na hin resultahan examination total over naman ng pamilya para iglubong nira hin proper. Oo. So Sir Sunday, ano ito niyo panawagan niya na nga diton publiko? Okay. Mao pa nga aga aton marati dinha Eastern Samar, tinga San Julian, bugos nga probinsya nga hikita herot kita dirila kita diretso tumapod hin ikasitawo kay dire kita maaramit era mga mind kon may himula mga haglarom na nga ni nga mga gabi kagahon di na kita gumawas para safety aton na kinabuhi para maiwasan iton mga insidente na paninabo. May mga impormasyon mag-coordinate. Oo. Ang mga impormasyon dapat mag-coordinate sa amon. So panawagan Sir Sunday ano iton publiko nga kung may ada nira impormasyon may tungo diton nga hiton nga human remains hiton nga tao o posible mga naging kaupod iyot gintatawagan niya na para makabulig nga masulbar kasi dako iton probabilidad nga kriminal to. Yes po ma'am. Ginaagat namon it mga residente, it mga tao nga nabati yan na kung may mga nakuha niyo mga impormasyon ay wala ka mo pag-alang pagkadiya San Julian ng PS or Borongan City Police Station pag sumat para masulbar ini nga krimen para matagantay justisya ang biktima. Okay, so far naman Sir Sunday habot nga hini nga hitabo nga may ada na hikitaan nga mga tulan hintaw didahiton na bungtiton San Julian mahimyang iton sitwasyon dida hiton yung bungto. Actually isolated lang nga mga insidente talag sa lain pakaka-experience pala hinamon din di ka nga nakon pag COP din first time ko ining insidente. Amo ito nakakuan. Ngan tama talaga ngan tama talaga Sir Sunday nga ako na bagahi kita ito na aton mga inuupdan nga mga tao kilal untaanay. Diri kita nga basta-basta umupod kun hinula kay di adult man nga ni inihiya di ba Sir Sunday? Opo. Pero, kay actually dapat talaga maghirot kita para maiwasan ini nga mga insidente. Kaya wala kita tapod. Bisa patangani mga kilala. Ayaw kita dito sa tapod. Manginaano kita or mag-inform laan ka mo iti yung mga hinigugma pamilya na kung hain iti yung whereabouts, hain iti yung lugar, nga masaring ka mo sarit ba, magpaalam iti yung mga parents, yung mga kabugtuan nga adi ako, ikaw nita akong upod, pag sumat ka mo dayon, pag fix para at least maaram it kapamilya kung hino niya ginupdan. Asya, Sir Sunday, importante talaga nga kung may ada mga lakat, iton miyembro ito na aton pamilya, dapat may ada na impormaran nga miyembro. Hino iton upod, tipakain, para at least iton ba nga
in kaso na hiton nga mga sugad hiton nga hitabo, mga emergency daman, at least maarong kung hino iton kakadtuon, hino iton ko kontakon, hino iton paglalanaton. According nga niya bugto, unless niya nga sumat, sa niya kuan nga adi na ako. Wala man pagsumat kun hino niya upod. Ano nga ibig saan pa kaintindi nga adi na ako nga inuli? Gumawas bahiya kuan gadiya nag-inform pero ang problema kay ore man pag kuan amo latak masisiring. Waray pagsumat kun hino kuntahan upod. Parang ganon. Sige. Sir Sunday, mga salamat anuhan impormasyon and sana makabuli iton komunidad pagsulbar hiton nga krimen nga nahitabo. Sigurado kita nga may ada kun habaga foul play nga nahitabo may ada krimen nga nahitabo nga nakapalibot haluyo habot nga hiton nga nahitadaan nga skeletal remains in tao didahiton imo area of responsibility. So again, mga salamat Police Lieutenant Eduardo Sunday. So asya iton mga kasangkayan ginkumpirmar na hadton pamilya nga adton na human remains nga nahikitaan di San Julian amo in adton ginbibinili nga missing person nga buronganan dida pati kang pahaton February 12 ngan kaagab-ila nahitad-an dida naman Barangay 1 Bungto hiton na San Julian. Sana nga mataganhin hustisya adton na pagkamatay hadtong biktima. So mga kasangkayan may adan na kita 7 minutos ug sa alas 10 sa aga. Ngan katuon ta naman aton updates. Updates ito nagpapadayon nga Eastern Visayas Regional Athletic Association meet. Kitaan ta daw aton medal tally. As of 5 p.m. kakulop nga adlaw March 3 kulawan ta adton kabugusan na ini kulawan ta elementary and then overall medal tally adton ngunguna dida amuan Ormoc City nga may ada 11 nga gold medal. Na sunod ang Tacloban City unom, ikatulo ang Probinsyahan Leyte o Leyte Division, ikaupat ang Samar Division, ikalima Northern Samar Division, ikaunom ikaunom Southern Leyte, ikapito Catbalogan City, duha nga gold. Ikapito adton ikawalo naman Eastern Samar duha nga gold, tapos ikasiyam an Maasin City. Okay, ikanapulo harang adton Baybay City. Uy adton ako ani aton host nga division. Ikanapulo harang adton ika-11 Biliran, ika-12 Calbayog, and then Borongan City. Pero didi naman haton kanan Borongan may data na mga gold kaya nga nakuha kakulop nga adlaw, pero diri pa reflected daton ira kanan alas 5 hankulop nga medal tally. Waray pa didi hadton na Borongan. As in, waray pa nira na dagan gold, silver, ngan bronze. Pero, didihaton aton mga nakuha ng impormasyon, may ada na mga daog, diba? Aton na Borongan City Division. Ngani, kakalawan ko didi, aton kanan Borongan City Division. Kay, sana magpagawasin bago. Ngayon, bisan nga niya na, okay, aton Borongan City Division, aton Schools Division na Borongan City, may danira nakuha nga gold, bago nga gold, okay, para aton Golden Sunrise Warriors, pinaagi kan John Harold Gayo, gold medalist athletics, elementary boys triple jump. Hi Gayo amon grade 6 pupil ini hiton may Pangdan Elementary School dinhi syudad hiton Borongan, may ada na niya duha nga gold nga medalya. Matapos perdihon aton pira nga mga atleta
kakalop nga adlaw di daton 110 nga hurdle. So hain daw la inihiya higayo dito ni iya retrato, diton picture ito natin double gold medalist ito na Borongan City Division. Okay, di higayo tapos may pa kita mga nakuha daman nga mga medalya kakalap nga adlaw haton Borongan City Division, tapos aton Eastern Samar Division naman diritso hirat tulo di da pala haton first day hana Ivra Amit 2026 sa Baybay City, pinaagi naman haton chess nga uyas. Pero addi aton duha nga gold medal nakuha ni John Harold Gayo hiton may Pangdan Elementary School. Hauyas athletics triple jump ngahin yan na lang nga adlaw ini nga triple jump yan nga aga ngang kakulop naman 110 meters nga hurdle. So congratulations iton Borongan City Division. Sigurado kita nga may iba na yan na adto na ranking. May iba yan na adto na ranking hiton na medal tally darahin ni nga bag-o nga daog hiton na Borongan City Division. Basta aton kanan Eastern Samar mayada gihapon na nira mga daog nga nakuha so far dito nagpapadayon nga Ivra Amit. Pero didi haton ira medal tally kanan haton overall adton kanan Eastern Samar duha pala adton gold nga nahipatik, isang nga silver, isang nga silver. Okay, ngahin duha nga gold. Alright, mga kasangkayan. Anaton oras mayada na kita 2 minutos ug sa mag alas 10 sa aga. And antes kita magtapos ito natin na taramdan sumatistihanon para yan ang adlaw Miyerkules, March 4, 2026. Kadiyon na aton na dugang pa nga mga balita, impormasyon na hikay haton na aton na mga Bachelor of Arts and Communication interns iton Eastern Samar State University main campus nga aton makakausa iyan na nga oras. Unahon naton para haton lokal nga balita. Coast Guard o Bureau of Fire Protection nagtigaman han Fire Prevention Month. Ang detalyehan na report tikang kana anaton ngayon de kaulangan na ion tikang kana Ivan Lavado. One more time. Radyo Pilipinas report. Nagtigob ang Coast Guard 8 nga Bureau of Fire Protection o BFB. Han pagtikahan Fire Prevention Month pamaagihan seremonya ng motorcade nga mayada tay mga sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Aging dumara RTR Plaza, Tacloban City, Leyte, Marso 2 sa niyan ang atuig. Nagpartisipar han nasabi nga event ang mga opisyalhan CDGEV nga BFB, sugod kanda Station Commander Coast Guard Station Eastern Samar, Leyte, LCDR Manuelito M. Palcio, Han PCG, nga na Fire Director Jesus P. Hernandez Sesi, nga bago nga tinudlok nga Acting Regional Director ang BFB, nga FC SUPT Aldwin M. Salazar han BFB. Officially nga gintikangan ang month-long pag-obserbar nga may ada panuyo nga pakusgon ng hibabron han publiko ha fire safety nga pag-iwas sa mga aksidente nga may kalabutan hit sunog. Labi na hit dry season kundi inododoble chance sa hit sunog. Para Sumat Estehanon, Ivan Lavado, nagbabalita. Damo nga salamat na report Ivan nga sa pang balita lokal. Top 3 most wanted sa Sinirangan Visayas, arestado ha Kabukgayan Biliran. Ang detalyehan report ikan kan Alexis Balutabot. Radyo Pilipinas report.
Igin patuman han mga operatiba han Biliran Police Provincial Office an manilampuson nga operasyon diin nadakop ano sa nga lalaki nga pinakamakasasala nga ikatulo nga gintuturoy han mga pulis sinirangan Visayas niyan han Marso 2026 ha barangay Magbangon Kabukgayan Biliran. Kinkilala ang suspect nga may da alias Chad 35 an edad nga para pangisda nga naukoy ha barangay Langaw, Kabukgayan, Biliran. Ginunahan han Kabukgayan Municipal Police Station, kaupod ang Provincial Intelligence Unit, Biliran, ngan PIDMU Tracker Team, ang pagdakop gamit han mga warrant of arrest nga gingawas han Regional Trial Court, Branch 37, ha Kaibiran, Biliran. Ginkasuhan ang suspect hintulong nga kaso high statutory rape nga waray piyansa ngan usa nga kaso nga lascivious conduct nga may da iginahatag nga piyansa nga 1,080 pesos. Gindaraya na ang salaan kustodyahan Kabukgayan MPS para pag-aandam han mga dokumento ngan atubangon ang mga sala basarhan balaod para sumatistihanon. Alexis Balotawot nagbabalita. Damo nga salamat ang report, Alexis Balotabot. Nga sa pa nga balita lokal, training on local on lato farming gindumara habung tuhan Salcedo. Balikan tahi Ivan para han report. Radyo Pilipinas report. Haros 30 nga mga mangirisdaan barangay Materinaw, Salcedo, Eastern Samar ang nagatenderhan training on lato farming han Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 8 han ika-26 kan 27 han Pebrero tuig 2026. Hapamaagihan Regional Fisheries Training and Fisherfolk Coordination Division o RFTFCD gintot duan ang mga lokal nga mga risdahin iba-iba nga mga hibabruan mahiunong han lato. Sugadhan paghimuhin tanuman han lato gamit ang plastic screen, sako nga higot, pagturoyhin angay tanman nga lugar, mga sustainable nga pamaagi at pagpapadamo, mga benepisyo panlawas han lato, mga klase hini, mga teknolohiya nga gamit hit pagpapadamo hin lato, ngan mga sakto nga pag-ani nga na pagbaligya. Panoyo han gindumarang aktibidad nga maibalik ang kadamuhan lato darahan na obserbaran nga paghabubo han kadamo hini ha kadagatan ng Salcedo. Para sumat estehanon ay Van Lavado nagbabalita. Da mga salamat han report, Ivan. Ngadto naman kita ha national news, siyahan gobyerno ginbabantayan ang anuman nga posibilidad ha presyohan lana nga durot han kasamukan ha Middle East. Ang detalye tikang kan Alexis Balotabot. Radyo Pilipinas report. Ginbabantayan han gobyerno ang posibilidad nga durot han ginatubang nga kasamukan, habot nga han sinirangan para han presyo han oil habugos nga kalibutan. Sumalakan Finance Secretary Frederick Go, igin pasugo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga obserbaran nga paghataas han presyo han lana kasumpay han samok hini nga away han United States, Israel, ngan Iran, ngan posibilidad nga dara hini haka komunidad han Pilipinas. Gintutukan nira ang tama nga level han supply han oil nga may da buffer nga magiiyahin sobra 50 o nga da ka 60 kaadlaw. Ginasikaso naman nira nga kaya nira makakakuha hin tikang haiba nga nasod kung posible magkamayada hin aberya hit pinagkukuhaan hit supply. Imbabantayan hit gobyerno ang duha nga pamaagi. Una, paghataas ang presyo han pangkabugusan merkado. Ikaduhaan ang kaihan away. Dugang hininga ginsusunod sugohan presidente ngan nakikipag-kooperar han Department of Energy nga mga kumpanyahan oil para pag-andamhan posibilidad nga pahinay-hinay nga ipatuman ang paghataas ang presyo para mapabilin ang stability ngan mapudngan ang dagmit han epekto ha mga mamaralit.
Para sumatistihanon, Alexis Balotabot nagbabalita. Da mga salamat Alexis sa ton imo report. Haluyo naman nga bahin assets ng Armed Forces of the Philippines anda mapaghakot han aton mga kababayan ha Middle East. An report tikang kan Ivan Lavado. Radyo Pilipinas, report. Nahumanahan Armed Forces of the Philippines o AFP ang ira pag-andam pananglitan kinahanglanon ira bulig para ha repatriation han mga Pilipino nga na-stranded ha Middle East. Ha pagpupulong ha Campo Aguinaldo kasangkolop ha ni Kado San Marso nagsuga di AFP spokesperson Colonel Maria Cristina Basco nga pirahan mga asset nga pwede i-deploy in C-139 nga eroplano nga kaya magpasakay hindamo nga Pilipino. Importante kung siniyan sakto nga pagplano labi na kay sirado ang mga airspace san Iran darahan sige nga samok. Bisan pa man, igin papaubaya na nira ha Department of National Defense o DND, Department of Foreign Affairs o DFA, o Department of Migrant Workers o DMW ang desisyon mahiunong han repatriation. Sumala naman kan AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kinahanglanhin maiha angan maupay nga pagplaplano dara kay konsiniya nakadepende hirahit Department of Foreign Affairs. Para sumat estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Da mga salamat ang report Ivan ngan samtang haliyo naman nga bahin kadto kita ha international news Straits iton Hormuz nagasasamok pangkalibutan nga enerhiya naninilikado. Aadi ang report ni Alexis Balotabot. Radyo Pilipinas, report. Nagtarhog ang Iran. Nagsiring ini nga susulungon an anuman nga barko nga magproybahin pag-agi ha estratehiko nga Strait of Hormuz. An Strait of Hormuz usa nga primera nga aragian han oil nga naabot hin 20% nga pang-adlaw-adlaw nga oil han komunidad. Nagtitikasamok ang kamutangan natatarhog ang world market han enerhiya. Darahin ay posibilidad nga paghataas han presyo han oil ngan pagkalisang han ekonomiya. Para sumatistihanon, Alexis Balotabot nagbabalita. Da mga salamat Alexis san balita o sa pang international news. It's too late o orhina para makiistorya ha Iran sumala kan US President Trump. Ang detalyan report tikang kan Ivan Lavado. Radyo Pilipinas, report. Nagsiring ni US President Donald Trump nga orhina para may kapag-istorya ngan negosyon hit Iran. Sumalakan Trump ang Iran in karuyog makipagnegosyon pero kung si Trump it's too late. May nunumduman nga ang Amerika nga nan Israel in nagtikang magpauranhin airstrikes ha Iran Sabado nga adlaw. Ngan binulos naman ang Iran ha pamaagihin mga missile attack ang mga embahada hit US sa iba-iba nga nasod ang Middle East. Para sumat estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Da mga salamat na report, Ivan Lavado. Ngato naman kita ha sports news. Boxing hero nga hi Melvin Jerusalem madipensa ha WBC minimum weight world title kontra kan Sia Holwa Kosi nga usa nga Aprikano. Ang detalyihan report tikang kan Alexis Balotabot. Radyo Pilipinas, report. Matikang Melvin Jerusalem ang iya WBC minimum weight world title ay kaduha nga away kontra kan siya Holwa Kosi tikang ha South Africa. Hamaabot nga Mayo 16 makadto Jerusalem ham nasod ni Kosi. Otro nga nagkaatubang ang duha ha main event ha Trilya in Manila nga natabo ha Smart Araneta Coliseum kundiin nagdaog hi Jerusalem. Ini ang ikatulo nga malang puson nga depensa ni Jerusalem han titulo tikang hadto nakakuha han tropeyohan March 2024. Ang 22 anyos nga hikosi in nag number 2 harang WBC contender ha 100 pound nga timbang. Para sumatistihanon, Alexis Balotabot nagbabalita. Da mga salamat and report Alexis ngan nga di naman kita showbiz Landia.
Hilda Coronel igin istorya ang nahitabo han relationship han iya anay asawa nga hi Jay Ilagan. Balikan tahi Ivan Lavado. Radyo Pilipinas Report. Pinuroko ang veteranong actress nga Hilda Coronel. Habagong episode ng Philippine Entertainment Portal o nga PIPA Spotlight, kundiin na ginpakianan hiya nga hin mga questions may unang niya latest film nga sisa nga makukulawan na diha Pilipinas sin nga Marso 4. An sisa parin mga magkukulaw in mahiunong hinusa nga babaye nga kumbaga inspired po yahan na No Limit ang Here ni Jose Rizal, kundi na ginistorya dito ang experience sa Philippine-American War. Comeback naman po ni Miss Hilda Coronel. Pinakayana naman syempre, hanaktres, ang mga iya maging naging karelasyon, sugad na ka na Jay Ilagan. Nasugad di Hilda, nga nagkilala hira nga hi Jay, na 12 to 13 years old pala hi Hilda. Kay kuno, magkaupod man hirahan Leia Productions. Hadto nga time uso pa man adtoan na mga love team ano ma'am. Uso pa mga love team. Syempre isa niya na uso pa gadto niya mga ships uso pa gad. Kay syempre ang uso love team hira pero mira nagiinapod. May nunumduman da mga pasekreto la ging kasalan duhahan 16 years old pala hi Hilda ngan 18 pala hi Jay. Dara kuno kaya nikitan hirahan iya mother ni Hilda ngan bawal man kuno adto kay bamaan na tradisyon or kultura nadto. So sanglit hanikit an hera nga napalihim nga nagawas gin kasal po hera. Pero wala po hera pagukoy under the same roof or sa nga balay mag iba-ibala. Pinakana naman interviewer kon kan ubahad to nga time nagakoy ba kamo na same roof nasuga naman hi Hilda nga wara kono kay wara ko nira pag-iha on and off. Dara kono kay babaero kono hi Jay Ilagan kun siniya The Ladies Love Jay. Pero bisan pa man bulag na hira, nagsangkay lagyap hira. Pati pa, nagsangkay daman ni Hilda nga iya asawa ni Jay niya hi Amy Austria. Syempre, gin-question daman ni Miss Hilda kung haiya edad niya 70, open pa ba hiya hita relationship. Sinabat naman hiya nga, no. Not because of my age, but because I'm contented with the freedom and peace I have. Para showbiz balita, Ivan Lavado, an iyo, kachika. Oo, amo niton kapanahonan, hira nga mga artista, mga bata pa iton hira, no? Pero kuan nga yan hiya, kung habaga teenage marriage, teenage marriage, kasi yan hanad to nga panahon, masyado pa hin ka konserbatiban aton kalibutan. Diri sugad yan nga mas liberal na hiya. Laksi pa nga niya, ma'am, kuno nangingingis kon may kuno nangingingis sa iya. Pero kung interview ka, naka din niya manager, naka din naman iya mother, naka din naman hiya, may naman nangingingis dito. So kung job interview. Yan na, kuan na la, sa sarili. Oo, yan na, text na lang, may uyab na. Diba? Okay. So, ngadto naman kita sports news. Usa pa, no? Manny Pacquiao, hulos nga suportado, Eman Pacquiao, halaban nga na love life, hini. Kadiyon ta naman, atong report ni Alexis Balutabot. Radyo Pilipinas Report. Sa nga live broadcast ha Facebook, igimpakita ni Manny Pacquiao ang iya hulos nga suporta kan Eman Bakusa Pacquiao. Hanatabo nga fight kundiin naabot niya ang pagdaragan, igimpahibaro pa ni pambansang kamao nga proud hiya. Hakadugangan ni Eman, sugad man sinusuportaran niya ang love life ni Eman hapagkayana. Ika ni Manny. Good choice, Jillian Ward para hitak anak hi Eman. Sigurado, hiya nga ginsusuportaran niya halab life hi Eman ngan naayon nga basta permi na suportar good choice. Himani in holos an suporta kan Eman nga igpasigi an iya mga hingyap. Nangangahulugan ini nga an suportar tikang hanusa nga world boxing champion inagahatag hin inspirasyon ha mga batanon nga magpursige ngan maghingyap para ha sport balita Alexis Balutabot aniyo sport reporter.
Dapat nga salamat, Alexis. Among gihapon love Opo, team. love Ha, team. sports naman. Nakatuputi ma'am ha, Bohol ba ito? Iya, pan fight. Oo, sa haton mga nag-cheer. Che, makadurulo nga ni kunya kalabang ka mandamo nga niyan iya flying kiss. Puntahan tiro ang kalaban. Oo nga yan. Nagkalaw ka talaga, Ivan. Pero isa naman nga dako nga kuan motivasyon, inspirasyon para hiton na mga atleta, iton suporta tikang hiton kag anak. Kag anak, Nga mga labi na loved tikang ones. hiton love life. Ayaw lang ni pag-break kay. Naruruba naman iton Aday, fight. laban. No, iton laban. Courage. Okay, so mga salamat Ivan Lavado, nga Alexis Balotabot, mga kuan ni Hera interns tikang ha Eastern Summer State University taking up Bachelor of Arts in Communication. So graduating. Mag-graduate ka mo yun nga June? Yan na po nga, May? Oh, May. Okay, so ikakadungan niyo ito na akon, anak. So again, thank you. Thank you. Hato di imo balita, iyo balita nga duha. So ben, mga kasangkayan, din natin tinitiklop, pan Miyerkules nga disyon, taramdan sumat istihanon. March 4, 2026. So hangaran hito na amon station manager at Ruth Rivera Abunda, admin officer Kuya Razel, Bobe Robin, Chief Tech Joy Policarpio, nga nato naging ka-partner, di naman ha technical, ha master control, Engineer RV De Dios, ngan salamat liwatan naton mga interns from Eastern Summer State University, Ivan and Alexis Balita. Alexis. Oo. So ini day sila Loso Bilizar, nasa ring damo nga salamat inyo pakigusa, maupay nga aga, haaton nga tanan. God bless everyone. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, radyo publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Samburangan 657. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Mapagamit natin ang body camera. Right. Maraming salamat sa pagkakataon to. Anong mensahe niyo po, General